Tukoy na ang dahilan ng pagguho ng gusaling ito noong Mayo 24, 2026, linggo ng madaling araw. Bagamat may 17 pang naiulat na nawawala na ikinasawi naman ng 4 na tao, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga kaanak nito. Ilan pa sa mga nawawala ay gusto nga nila na mapanagot ang mga may kasalanan sa pangyayari. At sa pangyayaring ito ay nadamay rin ang kalapit gusali nito. Isang Malaysian ang binawian din ng buhay matapos madaganan din ng gusali. Ang kinaroroonan niya naman ay katabi lang nito. Ginamitan na rin ng iba't ibang equipment, light detector thermal at mga monitors sa iba't ibang pagitan ng gusali. Ginamitan din ng canine dog para naman marami silang ma-rescue. Patuloy rin ang paghahanap sa may-ari pati na rin ang kontraktor ng naturang gusali. Ang nakausap lamang ay ang kaibigan ng may-ari dahil ang may-ari di umano ay nasa ibang bansa. Ang disenyo naman at ang quality ng mga materyales na ginamit ay patuloy na sinisiyasat na baka ito ang dahilan ng ganitong pagguho. Bagamat sa pagsisiyasat ang mga trabahador ay nakitaan nila ng kakulangan ng safety, pero makikita naman natin na ang mga trabahador ay sumusunod lamang sa patakaran sa mga ipinagagawa sa kanila or sa mga gamit na naroon para nila gamitin, tulad ng mga safety belt at iba't iba pa tulad ng helmet, tulad ng mga dapat na inaasahan sa isang construction site. Pero kung tayo naman ang tatanungin, may magagawa pa ba ang mga safety belt na to, ang mga safety equipment sa mga ganitong pangyayari? Malamang isa ang dahilan sa pangyayari ito kung kaya't gumuho ang gusaling ito, hindi ang kakulangan ng kagamitan ng mga nagtatrabaho sa gusaling ito. Kaya kung titingnan naman natin, wala sa mga trabahador ang pagkukulang dahil sa mga ginagawa nila, kundi ang pagkukulag ay nasa mga matataas na uri na gumaganap sa gusaling ito, katulad na lamang ng mga nabanggit natin sa unahan. Kung merong mananagot, sino ba ang dapat managot sa mga bagay na ito? Dapat ay mapansin natin kung saan nagsimula ang pangyayaring ito, dahil kapag ipinatong natin ang sisi sa mga trabahante ay wala naman talaga silang magagawa kundi ang sumunod, gumawa ng gusali at gawin ang pinagagawa sa kanila ng mga nakatataas sa kanila. Sa palagay ninyo, ano ang dahilan ng pagguho ng gusaling ito? Kakulangan kaya ito ng kagamitan, o kaya naman maling infrastruktura, maling plano, o kaya naman depende talaga ito sa mga paggawa or sa mga kasangkapan na ginagamit nila?